Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ating tatalakayin ang tungkol sa matinding anomalya dito sa Pilipinas tungkol sa usaping flood control project, mga ka-plastic. So, ito yung pinaka-nakakalungkot at pinaka-nakakadismayang pangyayari sa mga kababayan natin na kapag tayo ay bumoboto ay nagre-rely lang tayo sa mga ma-influensyang tao at sa mga dynasty na parating sila na lang lagi ang mga nahahalal, and then pagkatapos nila makuha yung kanilang minimithi at nakuha na nila ang suporta ng mga kababayan natin Pilipino, ay unfortunately ang nangyayari, lahat ng naipangako sa mga tao ay hindi natutupad, lalong-lalo na sa pag-prevent o pag-reduct ng mga flood o mga kabaan sa buong Luzon, na madalas problema ng mga Pilipino yan taon-taon, na hindi naaalarma ang mga gobyerno na bakit lagi silang binabaha. Kasi nga, once na nabibigyan sila ng proyekto at budget, hindi natin alam kung yung pera na ibinibigay ng national government ay napupunta sa maayos at magandang proyekto. So panoorin natin yung dalawang video, which is ang tatalakayin natin is yung anomalya ng Pilipinas, kung gaano kalaki po ang naikukuha. At ang pangalawang video naman natin is galing po sa vlog ni Magkano, para may ikukumpara natin, ay i-breakdown natin ang mga ginawa ng flood control project sa Pilipinas versus flood control project sa Japan, mga ka-plastic. So magsimula na po tayo. Binulgar kanina ni Senator Ping Lacson. Nabisto ang mga proyektong pinondohan pero hindi naman nagawa, o hindi kaya patuloy raw na pinopondohan kahit gawa na tapos titipirin ang materyales kaya substandard. Ang nakakalulang baha ng korupsyon sa aking Frontline Report. Para sa karaniwang Pilipino, tuwing may baha, bahay, buhay at kabuhayan ang nalulunod. Pero para sa ilan, ang bawat pag-apaw ng tubig ay pagkakataong rumagasa ang milyon-milyong pisong ibinubulsa mula sa kaban ng bayan. Nakakapanlumo at nakakalula ang talamak na korupsyon na ibinulgar ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Sangkatutak na ghost flood control projects na pinondohan ng gobyerno pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Mailan pa ngang... Diba? Bakit ang tanong dito? Bakit hindi nila nagagawa ng paraan at hindi nila nagagawa na ito ng aksyon, na napapatunayan naman nila na gumagawa ng kabulastugan ng mga kongresista at nagnanakaw ng mga bilyon-milyon. Samantala sa Singapore, mga ka-plastic, once na mapatunayan na ikaw ay nagnakaw kahit na singkunduling pa yan, ay talagang bibigyan ka ng karampatang parusa at matinding kaso na talagang matitiyak nila na hindi ka na makakapagtrabaho sa politika. Pero dito sa Pilipinas, ang mga kriminal, ang mga drug addict ay hinahalal dito sa Pilipinas. Gumagawa lang ng konting drama, marami na susuporta. At the same time, ang pinakamasakit na kapalaran natin sa buhay ay mapakinggan natin o mapanood natin sa TV at sa social media na may nagpapat session sa Senado. Diba, mga ka-plastic? Sa makakakita na ganun, isa kang halal na politika at dapat ang pinapakita mong ehemplo is kabutihan at disiplina. Pero yung dati mong katarantaduang ginagawa ay dinadala mo hanggang sa Senado. At walang habas ang pagnanakaw, mga ka-plastic.
Dahil wala naman nakakakita at wala naman nakakapansin at wala rin magagawa ang mga boses ng mga taong bayan kahit na mapansin nila na puro palpak ang flood control project na ginagawa ng bawat lokal na gobyerno. 'Di ba? Paulit-ulit kayo gumagawa ng mga hollow block dyan, nagpapatong-patong kayo ng mga semento dyan. Tapos pag konting ulan lang, hindi pa nga ganong malakas ang ulan, ay makikita ninyo, nalulusaw na yung mga barikada na ginawa nila sa kahabaan ng ilog. So, mapag-aalataan mo na substandard ang kanilang ginagawa while ang laki ng kickback nila. So, tuloy natin yung video. Proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Sistematiko raw ang korupsyon at pinaghahati-hatian ng mga tiwali. Ganito raw nila gutay-gutayin ang pera ng bayan. Halimbawa, 100 million pesos ang pondo para sa isang flood control project. Minus ang mga buwis at insurance, 82 million pesos na lang ang matitira na panggawa mismo ng proyekto. Oh, imagine take note nyo yan. Dahil ito ang tatalakayin natin is ikukumpara natin to sa flood control project sa Japan. 100 million ang ibinibigay ng pondo mula sa kanila, mula sa national government. Diba? Kasama na doon yung tax galing sa mga taong bayan. And then, ang nakikickback nila, yan breakdown mga kaplastic, ang ginagamit lang nila is 3 million, more or less 10 million. Tapos, 6 billion ang kanilang nakikickback. So, ang laki ng diferensya. Mga kaplastic. So, yung 100 million, walang napuntahan. Sa halagang 100 million, marami ka nang magagawa nun, mga kaplastic. Kung isusuma yun, pwede ka nang makagawa ng siguro migit kumulang 1,000 kabahayan. O pagpalagay na natin, pwede ka nang makapagpatayo ng isang tatlong mall sa magkakaibang lugar. Sa ganyang kalaki na halaga, mga kaplastik. Pwede ka nang magnegosyo nun. Pero kung halimbawa sa flood control project walang nangyayari, dahil nga binabawasan ng mga materyales, tinitipid, dahil ang kinikickback nga naman nila ay ginagamit nila sa pansarili at nagpapasarap. Tuloy natin yung video. Umano ng 8 to 10% ang district engineer ng DPWH, 5 to 6% para sa Bids and Awards Committee, 0.5 to 1% daw para sa taga-commission audit. Hindi pa siya natatapos, sabi ni Senator Lacson. May tinatawag pang parking fee o royalty na hanggang 6%. Ito naman ang lagay na binibigay sa politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Kakamenos, ang ending 35 million hanggang 40 million pesos na lang ang matitirang pondo. Diba? 50% o more or less 60% ang nananakaw nila sa 100 million. Mga kaplastik, sobrang tindi. Diba? Can you imagine that na ganun ang nangyayari? Samantala ang ibang bansa, mamaya na lang natin tatalakayin. Kasi ito yung problema simulat sa pool. Noong mga panahon ng nagsimula yung panahon ng mga dilawan, ay dyan na naghirap ang mga Pilipino. At hindi pinagpatuloy ng mga dilawan yung mga proyektong iniwan ng Apolacay, mga kaplastik. Na dapat kung pinagpatuloy yon, bukod sa infrastructure ng mga kalsada, mga bridges, at mga flood control na ginawa noon, kung pinagpatuloy yon ng mga dilawan noong panahong yon, malamang sa malamang itong Pilipinas ay mahahanay sa pinakamayaman sa buong Asya. Pero hindi ginawa yon. Ang pinalawag nila, mga kaplastik, is ang kanilang reforma sa paggawa ng mga kung ano-ano na hindi naman napakinabangan ng mga taong bayan, mga kaplastik.
So tuloy natin yung video bago tayo mag-proceed sa next video. 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40%. Pinuntahan ng team ng senador ang mga questionableng proyekto, gaya ng paulit-ulit na pinondohang dike sa Arayat, Pampanga na paulit-ulit ding nasisira. Pinuna rin ang Bawang River Basin sa La Union. Bigla na lang daw itong nagka-budget ng halos 1 bilyong piso noong 2024 kahit 100 million pesos lang ang nasa National Expenditure Program. Diba? Tindi, no? 100 million lang ang binibigay sa kanila tapos umabot ng 1 billion. Saan napunta yung 900 billion? Diba? Kawawa ang balsa natin, mga kaplastik. Ganong kagarapal ang mga nasa politika. Kaya marami nag-i-interest na pumasok sa politika dahil una sa lahat, instant money. Mga kabarangay namin kagawad lang Nung kasagsagan ng pandemya, biglang naging 3-story yung bahay. Dahil ninakaw nila ang pondo ng DSWD noong mga panahon yun. Na nagbibigay ng mga budget ayuda ang DSWD, pero yung unang-unang humahawak si Kapitan, si Kupitan. Nagugulat ka na lang. Yung bahay nilang pagkabulok-bulok na bungalow size, mas magiging 3-story na. Yung makalawa, magugulat ka na lang, barangay kapitan. Hindi naman ganun kalaki ang sinasahod pero nakapagpatayo ng 3-story na bahay. Ganito ang halimbawa na walang namamatay, walang nakukulong, walang binibitay na mga korap na politiko. Samantala sa Singapore, kahit piso pa yan o anuman, maliit na halaga man yan o malaki, pag napatunayan na ikaw ay nagnakaw, ay bibigyan kanila ng karampatang, kaso at parusa. Diba? Kasi nga, nanggaling ang Singapore sa mahirap na pamumuhay. Kaya ayaw na nilang maranasan yung ganong klaseng impyerno na pamumuhay. Kaya gumawa sila ng way na si Lee Kuan Yew ay gumawa ng paraan na mapaasenso niya ang bansa niya nang hindi umaasa sa ibang bansa, sa mga kalapit bansa na umutang ng kung ano-ano para lang umasenso. Diba? So punta na lang tayo sa next video, mahaba na rin kasi. Ito po kasi yung ihahalimbawa natin na budget lang ng Japan sa kanilang flood control dahil madalas kasi silang tinatamaan ng tsunami. After ng earthquake ay binibigyan sila ng nagkaroon sila ng idea kung paano ma-prevent o masolusyonan yung problema nila sa baha at sa lindol at sa tsunami. So panoorin natin yung video para ikumpara sa budget ng Pilipinas na pagkalaki-laki ay wala pa ring nagagawa, samantalang napakaliit lang ng kontinente ng bansa natin, hindi pa magawang pagandahin ng gobyerno o mapaayos. So panoorin natin. Paano ginawa ang engineering masterpiece ng Japan na pangontra sa #1 weakness nila, which is ang pagbaha sa Tokyo. Geographically speaking, delikado talaga ang pwesto ng Tokyo. Nakatayo ito sa floodplain at karamihan sa mga eastern districts nito ay nasa ilalim ng sea level. Gaya dito sa Pilipinas, matagal ng problema ng Tokyo ang pagbaha. Pero ang kaibahan nila sa atin, yung solusyon na ginawa nila, groundbreaking. Ito ang Tokyo Flood Tunnels Project, aka
G-Cans. Hindi ito simpleng desisyon dahil ito ay engineering nightmare at napakamahal na proyekto nito. Pero ang potential benefits nito, sobrang sulit. Ang goal kasi ng Tokyo, gumawa ng system na kayang saluhin at idaan ang sobrang tubig galing sa malalakas na bagyo para hindi mapinsala ang buong syudad. Parang giant underground water slide. Pero imbis na saya, sakuna ang binubuhos palabas. Pero teka muna, paano nga ba ito gumagana? At sapat ba ang isang tunnel para sa ganitong kalaking problema? Ang sagot, hindi lang ito isang tunnel. Ang tawag dito ay Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Isang network ng tunnels na literal na napakalawak. Ang main reservoir sa ilalim ng lupa ay kasing laki ng 2 football field. Kayang Imagine mo kung gaano kalaki yung nagawa nilang flood control. Ihinambing nila sa 2 football field, mga kaplastik. Sobrang lawak, mga kaplastik. Imagine that. Nakaya nilang gawin yun sa maikling panahon lang. At ang flood control na ginawa nila ay hindi basta-basta. Di kagaya nakikita mo ngayon sa paligid na maglalagay lang ng sheet pile tapos babawasan pa tapos hindi pa masyadong baon. Kaya pag konting ulan lang, habagat lang ang dumaan, lusaw na agad. Ganong kakupal ang gobyerno sa Pilipinas, mga plastic. Diba? Sheet pile na pinagmamalaki nila na nagkakahalagang 1 billion. Diba? Tapos yun lang yung proyekto. Naglagay ka lang ng parang hollow block sa gilid ng riverside. Tapos dumaan lang yung habagat, lusaw na agad. Kinain na ng tubig yung pinaghirapan ninyo. So imagine mo kung gaano kahirap, kung gaano kapangit yung ginawa ninyong proyekto kumpara dito sa Japan. Na talagang sineryoso nila ang paggawa ng flood control nila. Dahil sila rin naman na mahihirapan at wala naman tutulong sa kanila kundi sila rin. Mga kaplastik. At hindi ikaw at hindi ibang bansa ang tutulong sa Pilipinas kundi tayo rin. Tayo rin na magsasakripisyo, tayo rin na mahihirapan. Diba? Tuloy natin. Laman ng 670,000 cubic meters na tubig. Wait. Laki, no? Baka hindi mo maintindihan kung gaano karami yan. Para na-imagine mo, katumbas na yan ng 268 na Olympic-sized swimming pools. Sinimulan itong i-construct noong 1992. At matapos ang 14 years, binuksan ito noong 2006. Okay, gets. Sobrang lawak ng ginawa nilang flood control system. Pero paano nga ba ito gumagana? Una, kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa Tokyo at umaapaw ang mga ilog, ang tubig ay dinadala ng mga silos pababa sa mga tunnel. 5 higanteng silos yun tingnan mo kung gaano kalaki yung silos na ginawa nila. Parang gumawa sila ng parang manhole, pero yung pagka-manhole niya mas malaki pa. Diba? Parang building na ang lalim. At the same time, may mga lagusan dun sa mga magkakakonekta na silos, which is yun yung nagbabalanse ng dami ng baha. So hindi basta-basta yung kanilang ginawa, mga kaplastik. Ganong ka-genius sa mga Japanese. Diba? Imagine mo kung ganito ang ginawa sa Pilipinas simula nung panahon ni Cory Aquino. Baka ngayon wala na tayong isipin ngayon eh. Baka poproblemahin na lang natin kung paano tayo yumaman eh. Kung paano magkaroon ng magandang trabaho. Diba? Mga kaplastik. Kaso, ang nangyayari kasi habang tumatagal, lalong palala ng palala ang mga buhaya sa gobyerno. Kasi nga, wala naman kasing nakukulong. Tamang hearing lang, after that, padidismiss yung kaso, balik na naman uli sa pagmungurakot. Kasi gagamit lang naman sila ng ibang bank account na hindi sa kanila ang galing. Napakadali lang naman sa kanila yan, lalo na kung marami silang koneksyon, mga kaplastik. At yun ang nakakalungkot
sa buhay ng Pilipinas. Na hindi na tayo dapat umasa pa na mababago pa tong bansa natin. So ituloy na natin yung last part. Nakakabit sa tunnel na kasing haba ng 1/3 ng EDSA. After nun, mapupunta ang tubig sa tinatawag na underground temple. Isang napakalaking pressure adjusting water tank. Kapag huminto na ang ulan, saka mag-ooperate ang mga turbines para unti-unting itulak palabas ang tubig papuntang Galing, ilog, no? which is the Edogawa River. May 4 na industrial grade turbines na kayang magbomba ng 200 toneladang tubig kada segundo. Ibig sabihin, kaya nitong Bangis. ang isang Olympic swimming pool sa loob lamang ng 3 seconds. Ang resulta, ayon sa mga report, nabawasan ng flood damage sa Tokyo ng hanggang 90% mula noong naging operational ang system. Kaya naman pagdating sa pera, trilyon-trilyong yen ang kanilang natipid. Pero ang pinakamahalaga, peace of mind. Yung makakatulog ka kahit may bagyo. Kasi alam mong may underground guardian angel na pinoprotektahan ang lungsod mo. Ang tanong, magkano ang nagastos ng Japan dito? Ang initial Ayan na. Magkano Take note, 100 million ang umaabot ng 1 billion ang ginagamit ng mga tarantadong politiko sa Pilipinas. Take note Ito, malalaman natin kung magkano yung ginastos ng mga Haponas. construction cost 230 billion yen or roughly $2 billion or 116 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang maintenance sa energy cost. O, diba? 116 billion ang ginastos nila pero sulit. Pang long term na po mga kaplastik ang kanyang ginawa. Samantala, trillion tayo, billion, 100 million, 900 million, billion. Wala pa rin. Wala pa rin nangyayari. Ilang dekada na po tayong nakakaranas ng matinding baha. Samantala sila one time 116 billion ginastos nila pero pang long term uses. Nakampante ka na paglabas mo ng bahay hindi ka makakatapak ng baha at hindi ka magkakasakit ng leptospirosis mga kaplastik. Ganong katindi ang Japan. Bangis, di ba? Kung desidido talaga ang gobyerno na mapagaan ng ating pinoproblema, nasa sa inyo na lang yan. Nasa gobyerno pa rin ang desisyon kung paano nila ibabudget yung pera. Kung talagang may puso talaga yung taong nagnanakaw ng milyon-milyon na salapi, talagang may konsensya pa kayo na nakikita nyo yung mga tao na nagkakamatay na dahil sa sakit ng leptospirosis, yung iba nalulunod, iba nakokuryente dahil sa yung kuryente nakakonekta sa baha. Diba, makakaranas tayo taon-taon lagi ng ganyan mga kaplastik at sinasampulan tayo lagi ng Panginoon na yung mga ginagawa ninyong palpak na flood control ay sinasampulan na tayo ng Diyos. Inuulanan tayo ng matinding ulan. Habagat pa nga lang, nagigibaan na. Diba? Tuloy natin. Isa pang tanong, dito kaya sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito? Malabo. Alam mo bang meron na rin tayong parang ganitong flood control system? Which is nasa BGC sa Taguig. At yan ang pag-uusapan natin sa ating susunod na video. Kaya kung ako sa'yo, Buti pa nga yung BGC, nagawa ng paraan. Kasi nga, marami mga commercial buildings dyan, mga corporate buildings na nakatayo dyan. So, kailangan nila talagang gawin yan. Which is, nasa next video yan magkano kung ano yung klaseng flood control ang ginawa nila sa BGC. Na ngayon, pinag-aaralan naman ng ibang mga government, local government, na gayahin daw yung ganong sistema. Pero kung gagayahin man ninyo yan, dapat applicable po dun sa lugar na gagawin ninyo mga kaplastik. So mababaliwala lang din yan kung hindi applicable o hindi suitable sa lugar na gagawin ninyo ng flood control. Pero mas maganda, I recommendedly na gawin ninyo yung ginawa ng Japan na may turbine at may mga pansalo na parang manhole at yun ang magko-control ng mga baha.
Di ba? Iba kasi kapag hindi nila kalugar, hindi nila gagawin yung project na yan eh. Yan ang problema sa mga local government, hindi nagkakaisa. Kapag hindi nyo lugar, halimbawa Marikina ako, tapos maapekto ang project ng flood control mapupunta sa Pasig, sa Cainta, sa Antipolo, hindi na nagkakasundo kasi ayaw nilang gawin yun, mga ka-plastic. So walang unity. Dapat kasi ang paggawa ng flood control is universal, lahat ng Luzon. At hindi dapat ikakatwiran ng mga bawat local government na hindi nila sakop tong lugar na to, dapat gastos nila yon. Hindi, dapat ipag-isa yung gastos para at the same time, para ginawa yung flood control, hindi magkakaiba yung itsura. Tingnan mo, saan ka makakakita na sa Marikina maganda yung paggawa ng flood control nila, tapos pagdating sa Cainta, putya kakaparasong kanal lang. Diba? Tapos pinagmamalaki nila yung kalsada nila, na mas malaki pa yung kalsada kaysa sa kanal. Diba? Dapat kung ano yung project ng ibang lungsod, ganun din dapat yung project sa ibang lungsod. Para at the same time, pag ginawa yung flood control, iisa lang. Pag binaha o binagyo, hindi tayo masyadong maapektuhan. Pero hindi, magkakaiba ang mga proyekto, magkakaiba rin ang resulta. Nagkokos lang din ng trahedya. So hanggang dito na lang ang aking opinion. So ang layo, di ba? Ang layo ng pinagkaiba ng budget ng Japan kumpara sa Pilipinas na umaabot ng trilyon. Tapos yung taga Bulacan pa yung nagnakaw, di ba? Plastic ganun talaga. Matindi talaga ang pagnanakaw dito. At hindi naman kasi sila nakukulong dahil magkakabaro kasi ang mga tao dyan hindi nila gagawin nila yun na kasuhan. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sulay, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.